Ayan, so magandang araw muli sa inyong lahat mga ka-maestro. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano nyo ba mada-download at paano nyo ma-accomplish itong ating pinakabagong ESAT for school year 2023-2024. Ayan, anyway, bago natin simulan itong tutorial mga ka-maestro, no, meron kasi akong unang na-upload no, dito sa ating page no, na link para sa ESAT template. No, pero meron po yatang binago DepEd BHROD, kaya tinanggal po nila yon. At ito pong ipapakita ko ngayon, ito na po yung pinaka-latest na version nila no, na i-post po nila sa kanilang page no, nitong nakaraan lang na August 27, 3 PM no, 3 PM onwards yata yun. Basta bago po ito no, ito na yung version 2 ng kanilang or ng ating ESAT for 2023-2024. Yung una po kasi is version 1. So ito na po yung pinaka-latest no, yung version 2. Ayan, so ito po yung link no, na makikita niyo po ito sa comment section ng page natin. And kung sa YouTube naman kayo nanonood, ganun din sa video description sa YouTube and sa comment section din nilagay ko din siya. Ayan. So ito po yung link no. Ayan, ito yung link ng ating ESAT version 2 no, for school year 2023-2024. So click nyo lang yan. So pag na-click nyo na yan mga ka-maestro, ayan, ito yung lalabas no. Huwag nyo i-edit dito no, kasi ito ay nasa Google Sheets. Ayan, so huwag nyo i-edit kasi may mga nagtatanong sa akin na bakit daw hindi nila ma-access. So syempre may mga error daw. So kailangan nyo po kasi muna siyang i-download as Excel file no. Yun po yung malinaw doon no. Kailangan nyo po siyang i-download as Excel file. Huwag po kayong mag-i-edit mismo dito sa online or dito sa Google Sheets. Ayan. So paano nyo siya ma-download? So click nyo lamang po yung file and then download. Ayan no. Click natin yung file. Ulitin ko. Click natin yung file then download. Then click nyo tong Microsoft Excel no. So pag na-click nyo yung Microsoft Excel, magkakaroon na kayo ng copy sa inyong laptop no, nitong Excel file ng ating ESAT 2023-2024 version 2. Ulitin po natin, kailangan po yung laptop natin is yung mas latest version no, para hindi tayo mahirapan lalo na po sa mga macro. Ano po? So yan, so pag na-click natin yan, automatic mapupunta na siya sa downloads. Ayan. Ito po, papakita ko lang sa inyo. Ito na po yan, yung pinaka-file natin. Ayan, ESAT School for School Year 2023-2024 version 12.2. So, kailangan makita nyo yung version 12.2. Ayan. And then, pag na-click nyo na yan, or pag nakita nyo na yan sa download nyo, i-right click nyo lang mga ka-maestro, no? And then, click nyo yung properties. Huwag nyo muna siyang bubuksan, no? Kasi pag binuksan nyo siya, hindi nyo ulit siya magagamit. So, click nyo yung right click nyo, then click nyo yung properties. So, pag na-click nyo na yung properties, ayan, i-unblock nyo ito. Click nyo yung unblock. At nung ginawa natin sa IPCRF, no? Kung naalala po ninyo yung tutorial natin about sa IPCRF. Ayan, so click nyo yung unblock. And then, click nyo yung apply. And then, click nyo yung okay. So, pag okay na yon, ibuksan na natin yung ESAT. Ayan, tingnan natin kung ano bang itsura niyan. Ayan, so nakalagay dyan is supported na siya. Kanina not supported, di ba? Not supported, no? Dahil na-unblock na natin kanina sa properties, supported na. So, pwede mo na siyang gamitin. Or para ma-sure ka, punta ka ulit dito sa file. Ayan, punta ka sa file. Then, punta ka sa options. Pag nakarating ka na sa options, punta ka sa Trust Center. Pag nakarating ka na sa Trust Center, punta ka dito sa Trust Center Settings. Ayan, and then, pag nakarating ka na doon, punta ka dito sa Macro Setting and then click mo tong Enable Macros. Sa akin po kasi naka-enable na siya kaya hindi ko na siya kailangan pang i-click or i-tick. No, if ever lang naman, bago lang yung ano nyo, laptop nyo or hindi pa nyo na-enable yung macros, so i-click nyo lang yung enable macros and then click nyo yung okay. Ayan, so okay na po. So magagamit na natin itong ating ESAT. Ayan, so try natin, nasagutan. No, papabilisan ko lang yung pagsasagot mga ka-maestro kasi for demonstration purposes lamang to. Hindi to yung totoong ano natin, hindi to yung totoong sagot ko. No, para lang mabilis ano mga ka-maestro. Ayan. So nakita niyo naman diyan, electronic self-assessment tool for school year 2023-2024. Ayan, nakalagay diyan. So 2023-2024. So career stage, click niyo lang 'yan. Piliin niyo siyempre yung proficient, no? Kung ikaw ay teacher 1 to teacher 3. Samantalang kung ikaw naman ay master teacher, click mo yung highly proficient. So tayo ay proficient teacher, so click natin yung proficient. Ayan. And then click natin yung proceed. Ayan. So, pag na-click natin yung proceed, ano na kayang lalabas?
Tingnan natin kung magkakaroon ng problema kasi kanina or doon sa mga nauna nating video, may mga nagko-comment doon hindi raw nila ma-access or magamit ng maayos tong ating ESAT. Okay? Ayan, so nakalagay yan, I authorize the personnel of the Department of Education to collect, process, retain, and dispose my personal information in accordance with the Data Privacy Act of 2012. So, click nyo lang natin yung agree. Ayan. So, pag na-click na natin yung agree, ito na yung lalabas. Dito na tayo mag-encode ng ating mga important information. So, for the region, ayan, we have Calabarzon. And yung division, we have, so I'm from Cavite City. Ayan, district and municipality. Ita-type po natin yan. So, manual po natin siyang ita-type kung ano yung district mo or municipality mo. And yung school ID, same din. No? Ta-type din natin. Then, yung school name, ayan. So, ta-type din natin. Ayan. Next, school type. So, dahil kami ay medium, so ay school type pala, urban or rural, pipili ka lang dyan. Ito na yung school size naman, pili ka lang din, may drop down siya. And then, classification, so kami ay kinder to grade 6, so ito ang pipiliin ko. And then, dito na yung ating information, ayan. So, pilapan lang natin yan. So, hindi totoong pangalan ang nilalagay ko. Ayan, kasi syempre for privacy naman, for data privacy. Kasi hindi naman po itong isasubmit ko sa aming school. Ayan, for demonstration purposes lamang po ito. Ayan. So, yan. Ma-manual type natin yung ating employee number. Then, yung ating position. For example, teacher 1. And then, employment status. Ayan. So, mayroon ding drop down dyan. Piliin mo lang. So, regular permanent tayo. And then, yung age. We have, ayan, so siyempre, ayan, kunyari 36 to 40, and then siyempre male, ayan. And then dito naman, number of years in teaching, so meron din siyang drop down, for example, more than 10 years. Highest degree naman, kung ikaw ay master's degree, lagay mo lang dyan. Kung ikaw naman ay bachelor's degree, so bachelor's degree or doctorate degree. And then, subject level taught, siyempre ako ay elementary. And then, DepEd email. So, lalagay natin yung ating DepEd email dyan. Okay? Ayan. Next. So, after natin ma-accomplish yan, yung lahat ng information sa ating demographic profile, punta na tayo dito sa grade level taught. Ayan. So, ano yung tinuturo mo? So, for example, ako ay grade 5. Titik ko lang yung grade 5. And then, areas of specialization. So, please tick all the boxes. By the way, dito kung multi-grade ka, walang problema. Pwede mo siyang piliin dalawang grade levels. Ako kasi isa lang naman ang tinuturuan ko, grade 5 lang. And then, area of specialization naman. Ayan. So, ako ay English. So, tick ko lamang yan English. And then, subject taught. Ayan. Dahil ang tinuturuan ko ngayon, as of now, is ako ay TLE teacher or EPP teacher. So, ito yung i-click ko. Dito pala. Ayan, so TLE EPPHE. And pag okay na, click natin yung next. Ayan. So pag na-click na natin yung next, ito na yung lalabas. Ayan, yung mga objectives niya. So syempre, babasahin yung isa-isa yan mga kamaestro. No, mayroon tayo diyang 5 parts para sa objective. So napakahalaga niyan. Napakahalaga dito mga kamaestro kasi dito tayo magbe-base ng ating development plan. Kung maalala nyo sa ating IPCRF. So kailangan babasahin din natin siya syempre. No? Pero dahil nga dito, sinabi ko na kanina, for demonstration purposes, di ko na siya babasahin ng word by word kasi tatagal tayo. Ayan, so basta meron siya ditong 5 objectives, content, knowledge, and pedagogy. We have objective number 2, learning environment and diversity of learners. Number 3 naman, curriculum and planning. And number 4, we have assessment and reporting. And number 5, we have community leakages and professional engagement. And 6, personal growth and professional development, and we have also plus factor. Ayan, so marami-rami pala siya. Ayan, so yan po yung ating objective. So kailangan babasahin natin yan, seryosohin natin yan kasi nga dito tayo magbe-base ng ating development plan, no? Yung ating individual development plan. So yan, so for demonstration purposes, bibilisan na natin yung pagtitik dyan. Ayan, so titik nyo lang lahat yan. Ayan. So yun yan po. So, tick lang natin lahat ng mga, mga circle. Ayan. And then, pagka okay na, ayan, meron pa 2. Meron pa pala dito.
Ayan, so pinakahuli is plus factors. Pag okay na, dito naman, optional po ito. In the space provided, you may want to make some personal comments about your practice and objectives on this page. So, kung ayaw mo naman maglagay ng comments, so okay lang. So, click na natin yung next. Ayan. And then, ito naman, yung ating core behavioral competencies. Ayan, we have self-management, professionalism and ethics, results focus, teamwork, and service orientation. And also, we have innovation. So, nakalagay naman yan, alam na natin to, no? Instruction, please tick the box of the competency indicators that you demonstrated during the performance cycle. Ayan, so kung lahat naman yan ay nagagawa mo, so pwede mo siyang i-tick lahat ng boxes dyan. Ayan, so tayo naman ay for demonstration purposes lang, no? Kaya bibilisan na natin. Ayan. So, tick mo lang yan. Kung sa tingin mo naman lahat yan ay na ginagawa mo sa classroom mo, no? Ginagawa mo sa school, so you are free naman to tick all the boxes here. Alright? Ayan. So, tick lang natin yan. Pero kung hindi mo naman siya nagagawa pa, or hindi mo siya talaga, hindi naman siya nangyayari sa'yo, so huwag mo siyang i-tick. Ayan. Then, pag okay na, click lang natin yung save. And then, syempre, mag-create tayo ng ating password, or ng RATI pala, no? So, syempre, tayo yon. Mag-create tayo ng password, 6 characters. So, pwede tayo dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, kasi for demonstration purposes lang naman to, 4, 5, 6. And then, click natin yung go. And, ayan, meron na tayong ESAT. Okay? Ayan na, meron tayong ESAT, mga kamaestro. Ayan na yung ating summary. Ayan, so pwede mo siyang i-print kung may kaharap ka ng printer. Kung kaharap mo na yung printer mo, pwede mo siyang i-print. Or kung wala naman, click mo lang yung finish. Tingnan natin. Ayun. So, successful na po yung ating Electronic Self-Assessment Tools or ESAT Proficient Regular Teacher for School Year 2023-2024. Survey completed. Submit this file to your department head or school head for consolidation. So, yan. So, yung soft copy po yung isasapin natin. Kung gusto niyo naman siyang tignan, click nyo lang yung view and then papasok mo ulit yung password mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, enter natin yung go. Ayan. So, ayan po yung ating pinaka-summary. Ayan. Then, kapag babalik mo ulit doon, huwag yung kakalimutan i-click ulit yung finish. Ayan. Ayan po. So, hopefully ay nakatulong tong ating tutorial, no? At makapag-start na rin po ang lahat, no? Na makapag-accomplish itong ating Electronic Self-Assessment Tool ESAT for School Year 2023-2024. Muli po, maraming salamat sa DepEd BHROD. Sa kanila po nanggaling itong ating file na ginagamit na ngayon, kaya ito po ay official. So ito po ay hindi rin pinagbibili or binibenta. Baka may mga nagtatanong ka sa atin, how much po yan, El Maestro? So hindi po ito binibenta at hindi po ito pwedeng ibenta, no? Kung may mga nakakita kayong nagbibenta ng ESAT, pwede nyo po siyang i-report sa DepEd or pwede nyo rin po sa aking i-report sa para tayo magparating sa kinaukulan. Kasi ang atin pong ESAT ay libre po yan, no? Wala pong bayad yan. So ito po ay hindi natin pag-aari, kaya ko lang naman po siya inilagay sa ating page at sa ating YouTube para yung mga followers natin, yung mga subscriber natin ay hindi na mahirapan pang hanapin itong ating Electronic Self-Assessment Tool for School Year 2023-2024. So muli, maraming salamat mga kamaestro, no, sa inyong pagtsatsagang panunod. Sana po ay nakatulong itong ating video. Medyo mahaba, no? At least detailed po siya. Ayan. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!